Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1426. 100 Lives Reincarnation, 9 Change Peak. Ang espasyong ito, na puno ng puwersa ng buhay, ay biglang nag-iba-iba matapos dahan-daang imulat ng tao sa loob ng Bodhisattva Ancient Tree ang kanyang mga mata. Napatingin ang lahat sa pares ng maitim na mga mata sa loob ng Bodhisattva Ancient Tree. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila nakakita ng isang lumang karanasang ekspresyon na tila nakita sa lahat ng bagay sa mundo. Ang ganitong pakiramdam ay nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa ng taong iyon at imposibleng maulit. Senior Brother Xiaoyan. Tumingin si Zhon'er kay Xiaoyan, na nagmulat ng kanyang mga mata. Napuno ng saya ang kanyang mga magagandang mata. Talagang tumatagos ang mga mata ng taong ito sa iba. Nagpalitan ng tingin ang grupo ni Han Yu sa isa't isa. Iba ang pakiramdam nila sa iba. Mula sa kanilang sentido, naramdaman nilang parang nalantad ang kanilang mga kaluluwa kay Xiaoyan nang tumingin ito sa kanila. Ang pakiramdam na ito ay puno ng kakulangan sa ginhawa. Natahimik ang buong lugar. Ang mga mata ng lahat ay natipon kay Xiaoyan, na niyakap pa rin ng sinaunang puno ng Bodhisattva. Nabasa lamang nila ang tungkol sa mga maaaring magsanay sa ilalim ng Bodhisattva Ancient Tree sa ilang mga sinaunang teksto. Kaya naman, hindi nila alam kung anong uri ng pagbabago ang mararanasan pagkatapos ng pagsasanay na ito. Si Xiaoyan, na nasa ilalim ng Bodhisattva Ancient Tree, ay may ekspresyon ng kompletong pagkawala sa harap ng maraming pares ng mga mata. Dahan-daang nilaybot ng kanyang mga mata ang lahat. Sa wakas, huminto sila sa grupo ni Zhon'er. Ang mga mata na iyon, na puno ng karanasan at edad, ay nagsimulang magpakita ng pamilyar na kislap. Zhon'er. Dahan-daang ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, isang medyo namamaos na boses na naglalaman ng matanda na tono ay dahan-daang ipinadala mula sa Bodhisattva Ancient Tree. Ang mga ekspresyon ng sinumang nakarinig ng boses na ito ay hindi sinasadyang nagbago. Ibang-iba ang tonong ito sa tono ni Xiaoyan noon. Gayunpaman, ang luma at karanasang ekspresyon na tumatagos sa mga mata ni Xiaoyan, ay dahan-dahang binawi pagkatapos tumunog ang matandang boses na ito. Sa wakas, tuluyan na itong naglaho. Ang matanda at karanasang ekspresyon ay ganap na nawala, na parabang ito ay pumasok ng malalim sa kaluluwa ni Xiaoyan. Walang nakadetect dito. Ho! Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo matapos mawala ang matanda at karanasang ekspresyong ito. Dahan-dahan niyang ibinuga ang isang subo ng isang emerald green na singaw. Hindi nagtagal, tumayo siya mula sa Bodhisattva Ancient Tree at dahan-dahang humakbang pasulong sa harap ng mga mata ng marami. Isang ripple ang nabuo sa ibabaw ng Bodhisattva Ancient Tree nang hawakan ito ng katawan ni Xiaoyan. Ang kanyang katawan ay lumitaw na parang likido habang dahan-dahan itong dumausdad sa walang katulad na matigas na Bodhisattva Ancient Tree. Nakabalik na rin ako sa wakas. Iniunat ni Xiaoyan ang kanyang tamad na baywang matapos maglakad palayo sa Bodhisattva Ancient Tree. Ang kanyang malinaw na pagtawa ay naging dahilan upang bumantong hininga ang grupo ni Zhon'er. Sa kabutihang palad, ito ang dating boses ni Xiaoyan. Senior Brother Xiaoyan, okay ka lang ba? Mabilis na humakbang si Zhon'er. Ang kanyang magandang mga mata ay patuloy na nagwawalis kay Xiaoyan habang nagtatanong siya. Ayos lang ako. Umiling si Xiaoyan. Ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang hinawakan ang makinis na itim na buhok ni Zhon'er habang ang malalim na damdamin ay dumampi sa kanyang mga mata. Sa mata ng iba, parang isang buwan lang siya sa loob ng sinaunang puno ng Bodhisattva. Gayunpaman, naunawaan niya na ang kanyang kaluluwa ay nakaranas na ng 100 reinkarnasyon sa loob ng sinaunang puno ng Bodhisattva. Kung hindi malakas ang kanyang isip, naligaw na sana siya sa loob ng mga reincarnation na iyon. Sa kabutihang palad, naranasan niya ang mga karanasan ng may matatag na puso at sa wakas ay bumalik. Sa loob ng maikling buwan, nakaranas siya ng napakaraming buhay at napakaraming pagkamatay. Ang antas ng panganib ay malinaw na walang pinagkaiba sa pakikipaglaban sa isang tunay na Daosheng. Hindi umiwas si Zhon'er habang nakatingin siya sa mga mata ni Xiaoyan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang naranasan ni Xiaoyan, isang bagay ang tiyak niya, ang isang buwang pagsasanay na ito ay hindi kasing dali nang ipinakita niya.
Dahil ayaw magsalita ni Xiaoyan, natural na hindi siya magtatanong. Salamat. Lumingon si Xiaoyan. Lumipat ang kanyang mga mata sa Bodhisattva Ancient Tree. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at tumawa. Sizzle. Sizzle. Ang Bodhisattva Ancient Tree, na hindi nagpakita ng anumang aktibidad sa loob ng isang buwan, ay biglang umindayog ang katawan nito nang marinig ang pasasalamat ni Xiaoyan. Naglabas ito ng kaluskos, dahilan para mamangha ang lahat. Ang bagay na ito ay talagang nagtataglay ng isang katalinuhan, ngunit ito ay hindi gustong mangabala sa kanila. Ang iyong aura, tila kahit ako ay hindi maaninag. Maaari ka bang pumasok sa klase ng Bansheng? Lumakad pasulong si Gu Qingyang at mahinang nagtanong. Ang kanyang tono ay naglalaman ng kaunting kawalang paniwala dahil napagtanto niyang hindi niya maramdaman ang aura ni Xiaoyan. Ang ganitong pakiramdam ay isang bagay na kahit ilang elite na si Bansheng sa angkan ay hindi kailanman naibigay sa kanya. Paano naging ganito kadali? Umiling si Xiaoyan. Hindi siya nagsisinungaling kay Gu Qingyang. Ang kasalukuyang siya ay hindi pa nakakapasok sa klase ng Bansheng. Siya ay pang-siyam na pagbabago sa peak na Daozun. Siyempre, sa loob ng isang buwan ay nakamit niya ang antas na hindi kayang abutin ng iba kahit na sa isang dekada ng pagsasanay. Ang bilis na ito ay lubhang nakakabigla, ngunit naunawaan ni Xiaoyan na ang isang buwan sa paningin ng iba ay isang siglo na sa kanya. Gumamit siya ng 100 taon upang pinuhin ang kanyang Dao Qi at paulit-ulit itong i-compress. Noon lamang nakumpleto ng Dao Qi sa kanyang katawan ang 9 na pagbabago at naabot ang tunay na rurok ng klase ng Daozun. Ang ganitong uri ng bilis ay hindi maituturing na mabilis. Sa halip, ito ay medyo mabagal. Gayunpaman, napakaingat din ni Xiaoyan sa lakas na nakuha niya mula sa wala. Maging ang lakas na ito na nakuha mula sa reincarnation training ay paulit-ulit niyang pinigilan. Hindi siya naglakasloob na hayaan ang kanyang lakas na pumailang lang ng sobra. Ang kanyang ambisyon ay napakahusay, at hindi niya nais na isakripisyo ang kanyang mga natamo sa hinaharap para sa ilang maliit na benepisyo. Nagulat si Gu Qingyang nang makita niyang umiling si Xiaoyan. Napangiti na lang siya nang walang magawa. Ang kasalukuyang Gu Qingyang ay hindi nakakakita kay Xiaoyan. Binawi ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Bigla siyang lumingon kay Han Yu, Ji Yufang, at iba pa. Lahat sila ay mabilis na inikat ang Dao Qi sa loob ng kanilang katawan nang makita nilang tumingin si Xiaoyan. Malamig ang kanilang mga mata habang maingat na nakatitig sa kanya. Lahat sila ay aatake kung sakaling magpakita si Xiaoyan ng anumang hindi pangkaraniwang aksyon. Isang pangungutya ang naalis sa sulok ng bibig ni Xiaoyan nang makita niya ang mga reaksyon ng dalawang iyon. Kung nakilala niya ang dalawang ito bago pumasok sa sinaunang puno ng Bodhisattva, tiyak na matatakot siya sa kanila, ngunit ngayon ang takot na ito ay ganap na nawala dahil ang kasalukuyang siya ay lubos na nagtitiwala na madali niyang makontrol ang dalawang iyon sa kanyang palad. Ang lumalakas na lakas sa loob ng kanyang katawan ay nagbigay kay Xiaoyan ng simpleng pakiramdam na ito. Sina Han Yu at Ji Yufang ay hindi sinasadyang naikuyom ang kanilang mga kamao nang makita nila ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan, lalo na si Han Yu. Namutla ang mainit na ngiti na laging nasa mukha niya. Isang madilim na ekspresyon ang pumuno sa kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang tunay na panganib mula sa kasalukuyang Xiaoyan. Maliban sa baliw sa loob ng angkan ng Han, si Xiaoyan na nasa harap niya ay ngayon ang pangalawang tao mula sa parehong henerasyon na nagbigay sa kanya ng malabong pakiramdam ng panganib. Ang batang ito ay tila naging ibang tao pagkatapos ng pagsasanay sa ilalim ng Bodhisattva Ancient Tree. Malungkot ang ekspresyon ni Ji Yufang. Kung alam niya na mararanasan ni Xiaoyan ang napakaswerteng pagkakataon, hindi niya napigilan ang sarili sa unang pagkikita nila. Nakialam sana siya at papatayin siya, at pagkatapos ay hindi na mangyayari ang mga problema ngayon. Gayunpaman, hindi alam ni Ji Yufang na ang lahat ng naruroon ay makukulong pa rin sa isang ilusyon kung si Xiaoyan ay hindi nagbigay ng kanyang tulong upang maalis ang mga negatibong emosyon ng piling Dao Di mula sa Bodhisattva Ancient Tree. Sa hinaharap, lahat sila ay nauwi sa isang kapalaran na katulad ng mga Bansheng puppet na kanilang nakilala kanina. Buzz! Buzz! Isang emerald green na glow ang biglang lumabas mula sa Bodhisattva Ancient Tree habang ang mga emosyon ng lahat ay nag-iiba dahil sa pagbabago ni Xiaoyan.
parang may iniluwa. Nagmamadaling umatras ang grupo ni Hanyu nang makita nilang gumalaw ang Bodhisattva Ancient Tree. Naranasan na nila kung gaano ito nakakatakot. Natural, hindi sila naglakas loob na maliitin ito. Gayunpaman, paulit-ulit na lumilitaw ang isang mahinang tinig na tunog mula sa loob ng sinaunang puno ng Bodhisattva habang sila ay umatras dahil maraming emerald green light spot ang iniluwa mula rito. Sa wakas, ang mga light spot na ito ay nanatiling nakabitin sa hangin tulad ng mga bulaklak na nakakalat ng isang diwata. Mga Bodhisattva Seed. Nagulat ang lahat nang makita ang mga light spot na ito. Maraming bulalas ang biglang pinakawalan sa kanilang mga bibig. Lahat sila ay mga Bodhisattva Seed. Ang grupo ni Hanyu ay tumingin din sa mga emerald light spot na may pagkabigla. Hindi nila akalain na ang Bodhisattva Ancient Tree ay iluluwa ang higit sa 20 nitong mga Bodhisattva Seed na hindi mapapantayan sa labas ng mundo. Nakawin. Namumula ang mga mata ng karamihan matapos makaramdam ng pagkagulat. Maraming maringal na dawkis ang biglang sumulpat. Pagkatapos nito, sila ay naging mga sinag ng liwanag na mabangis na humawak sa mga berdeng lugar na ito. Hihihi. Tumawa lang si Xiaoyan matapos makita ang namumulang mga mata ng grupo ni Hanyu. Sinenyasan niya ang kanyang kamay at ang mga green light spot na iyon ay tila tinawag. Naglabas sila ng swoosh na tunog habang iniiwas nila ang mga kamay ng mga nagtatangkang humawak sa kanila. Lahat sila ay nagtipon sa kamay ni Xiaoyan pagkatapos ng ilang flash. Salamat sa iyong regalo, Brother Bodhisattva. Nilinga ni Xiaoyan ang kanyang ulo at ngumiti sa Bodhisattva Ancient Tree matapos makuha ang mga Bodhisattva Seeds na ito. Pagkatapos nito, pinitik niya ang kanyang daliri. Isang pares ng Bodhisattva Ancient Seeds sa kanyang mga kamay ang bumaril at nagpakita sa harap ni na Zon Kai Lin, Gu Qingyang, at ang iba pang miyembro ng kanyang grupo. Brother Xiao, salamat. Sina Gu Qingyang, Gu Xing, at ang ilang iba pa ay tumingin sa mga Bodhisattva Seed sa harap nila nang may nag-iinit na mga mata. Walang humpay nilang hinawakan ang mga ito bago itinaas ang kanilang mga kamay para pasalamatan si Xiaoyan. Hahaha. Wala lang. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Tumingin siya sa grupo ng mga taong mapupula ang mata bago muling pinitik ang daliri. Lumipad palabas ang isang pares ng Bodhisattva Seed at huminto sa harap ng ilang neutral na eksperto. Dahil sa biglaang pagkilos ni Xiaoyan, nagulat ang ilang eksperto. Dali-dali nilang kinuha ang Bodhisattva Seed sa kanilang harapan habang ang isang pagpapasalamat na ekspresyon ay lumitaw sa kanilang mga mata. Mabilis silang tumabi. Alam nila na ayaw ni Xiaoyan na masangkot sila sa mga susunod na bagay. Ang mga grupo ni na Hanyu at Jiu Fang ay nakatingin kay Xiaoyan, na namamahagi ng Bodhisattva Seeds, na may malungkot na ekspresyon. Isang pulang liwanag ang bumungad sa kanilang mga mata. Bastos, hinihiling mong mamatay. Sa wakas ay hindi na nakontrol ni Jiu Fang ang galit sa kanyang puso habang ang pulang ilaw sa kanyang mga mata ay naging mas siksik. Isang galit na sigaw na puno ng nakamamatay na layunin ang umalangaw-ngaw sa paligid ng espasyong ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1427. Ganap na pagpigil. Dahan-daang ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo matapos marinig ang galit na sigaw ni Jiu Fang na puno ng layuning pumatay. Ang kanyang malamig na mga mata ay parang isang mabangis na hayop habang nakatitig kay Jiu Fang. Biglang nakaramdam ng lamig si Jiu Fang sa kanyang balat habang nakatingin sa kanya si Xiaoyan. Noon lang siya nakabawi ng kaunting panlalamig niya. Ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nananatiling medyo madilim at malamig. Ang kanyang mga mata ay hindi sumuko at patuloy na nakatitig kay Xiaoyan habang siya ay nagsasalita sa isang siksik na boses. Tayo ay sabay na pumasok sa Bodhisattva Ancient Tree at naranasan ang napakaraming mga hadlang. Gayunpaman, pinaplano mo na ngayong alisin ang lahat ng mga Bodhisattva Seeds. Hindi ka ba medyo hindi makatwiran? Tumawa si Xiaoyan pagkatapos marinig ito. Sinabi niya, hindi makatwiran. Natatakot ako na hindi ito ang iniisip mo. Dapat ay iniisip mong makipag-usap gamit ang iyong kamao, tama ba? Malinaw na naunawaan ni Xiaoyan sa kanyang puso na kung hindi dahil ang kanyang lakas ay humadlang kay Jiu Fang, malamang na ang huli ay umatake at pilit na inagaw ang mga Bodhisattva Seed na iyon.
Ang pagiging makatwiran. Ito ay isang uri ng proteksyon na hinahangad ng mahihina sa harap ng malaking lakas. Ang sulok ng mga mata ni Jiu Fang ay kumaibot ng ilang beses. Isang mamamatay tao na pagnanasa na hindi mapipigilan ang umusbong sa kanyang puso, ngunit maswerte na napanatili niya ang ilang mga makatuwirang pag-iisip at hindi kaagad umatake. Sa halip, lumingon siya at tumingin kay Hanyu. Malungkot ang kanyang boses habang sinasabi niya, "Brother Hanyu, huwag mong sabihin sa akin na masaya ka na inalis niya ang lahat ng mga bodhisattva seed na nagsisikap sa panahong ito na maging walang halaga, tama ba?" Kalmado ang ekspresyon ni Hanyu. Hindi siya sumagot. Sa halip, ang magkabilang mata nito ay kumikislap na may masamang ekspresyon at ipinakita ang kawalang kasiyahan sa kanyang puso. Gaano man siya kakalkula, nahihirapan pa rin siyang pigilan ang kanyang galit at pagnanais na pumatay sa sandaling ito. Xiaoyan, ipamahagi ang 8 bodhisattva seeds sa aking Han clan at sa Heaven Demon Phoenix side para tapusin ang bagay na ito. Natahimik sandali si Hanyu bago tuluyang napalabas ang malamig niyang boses. Napangiti si Xiaoyan. Binuksan niya ang kanyang kamay at 11 bodhisattva seed ang umupo sa kanyang palad. Kung bibigyan niya sila ng 8 bodhisattva seeds, 3 na lang ang natitira sa kanya. Hindi ito isang bagay na gagawin ni Xiaoyan. Bukod dito, ang mga bodhisattva seed na ito ay nagtataglay ng mahiwagang epekto ng pagtaas ng pagkakataon ng isang tao na matagumpay na sumulong sa klase ng Daosheng, at ang isang binhi ay maaaring gamitin upang pinuhin ang isang bodhisattva pill. Ang Tier 8 medicinal pill na ito, na maaaring magpatawag ng 9 na kulay na pill lightning, ay maaaring maging sanhi ng pagkabaliw ng maraming 9 na pagbabago ng pick na eksperto sa Daozun. Kung ibibigay niya sa kanila ang mga bodhisattva seed na ito, ang 2 paksayon na ito ay maaaring magkaroon ng mas maraming tao na makakapasok sa klase ng Daosheng. Hindi ba gagawa si Xiaoyan ng malalakas na kaaway ng walang dahilan? Sa karakter ni Xiaoyan, natural na hindi siya gagawa ng kalokohan. Kaya naman, marahang umiling siya at dahan-dahang sumagot. Tumanggi ako. Naging tensyonado ang kapaligiran ng lugar na ito matapos dahan-dahang tumunog ang 2 salita ni Xiaoyan. Isang presyon ang nagdiin sa puso ng lahat. Alam nila na ang usapin ngayon ay hindi magtatapos ng mapayapa. Naging pabago-bago ang ekspresyon ni Hanyu matapos bigkasan ni Xiaoyan ang 2 salitang iyon. Pinandilatan ni Hanyu si Xiaoyan. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang tumango at sinabing, "Kung ganoon, ikaw lang muna ang kaya kong patayin." Bang! Matapos tumunog ang huling salita ni Hanyu, ang maraming eksperto mula sa angkan ng Han at ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay sabay-sabay na pinakawalan ang kanilang Dao Qi nang walang anumang pagpigil. Kumikislap ang kanilang mga katawan habang pinapalibutan nila ang grupo ni Xiaoyan. Ang mga ekspresyon ng grupo ni Zun ay unti-unting naging malamig ng ang Han clan at ang Heaven Demon Phoenix tribe ay sabay na umatake. Sila ay humakbang pasulong at ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan ay nagsimulang umikot. Hanyu, nagpaplano ka ba talagang magsimula ng isang malaking digmaan sa pagitan ng Gu clan at Han clan? Malamig na sumigaw si Gu Qingyang. Hihihi. Malaking digmaan. Ang aking angkan ng Han ay hindi kailanman natakot sa iyong angkan ng Gu. Iniwan ka namin sa kapayapaan sa mahabang panahon upang bigyan ka ng kaunting oras. Sa tingin mo ba ay hindi ka nang ahas hawakan ng aking angkan ng Han? Isang makulimlim na ngiti ang sumilay sa mukha ni Hanyu nang marinig niya ang sigaw ni Gu Qingyang. Bumalik ang kanyang mapupungay na mga mata kay Xiaoyan habang sinasabi, "Kamakailan lang ay umikot ang pangalan mo sa aking angkan ng Han. Kahit na ang 4th Chanzen ay nabigo. Noon, sinabi ko sa kanila na dapat kaming kumilos ng desidido kung kikilos kami, ngunit ang mga matatandang iyon ay malinaw na walang pakialam. Ngayon ka lang nakaligtas dahil wala silang pakialam. Gayunpaman, sa palagay ko ay dapat na nating tapusin ito." Isang siksik na itim na Dao Qi ang biglang lumabas sa katawan ni Hanyu sa lahat ng direksyon matapos ang kanyang mga salita ay tumunog. Sunod-sunod na alon ng malalamig na alon ang patuloy na kumakalat mula sa kanyang katawan. Isang mataimtim na ekspresyon ang bumungad sa mga mukha ng grupo ni Zun nang maramdaman nila ang marilag na alon na kumalat mula sa katawan ni Hanyu.
Ang Hanyu na ito ay maaaring may ranggo sa nangungunang tatlo sa mga nakababatang henerasyon ng Han Clan. Ang gayong tao ay medyo mahirap pakitunguhan. Ipaubaya mo si Xiaoyan sa akin. Brother Jiufang, ang iba ay haharangin ng iyong Heaven Demon Phoenix Tribe at ng iba pang eksperto mula sa Han Clan. Tumanggaw si Jiufang matapos marinig ang mga salita ni Hanyu. Sinulyapan niya si Xiaoyan at sinabing, gusto kong harapin ang batang ito sa labanan, ngunit dahil nagsalita na si Brother Hanyu, ipaubaya ko siya sa iyo. Atake. Bang! Lumakas ang mamamatay na pagnanasa sa mga mata ng maraming eksperto na nakapalibot sa grupo ni Zun-Er matapos ang malamig na sigaw ni Jiufang. Ang makapangyarihang mga haligi ng Daochi ay sumipol patungo sa grupo ni Zun-Er ng walang awa. Nahaharap sa mga pag-atake ng maraming eksperto mula sa Han Clan at ng Heaven Demon Phoenix Tribe, ang grupo ni Zun-Er ay nagpakawala ng malamig na senggal. Ang kanilang mga manggas ay ikan-away at ang mga halijing Daochi ay nalipol noong sila ay 10 talampakan pa ang layo mula sa kanilang mga katawan. Kahit na ang kanilang grupo ay mas maliit kaysa sa Han Clan at sa Heaven Demon Phoenix Tribe, ang kanilang kalidad ay medyo mas mahusay. Senior Brother Xiaoyan. Bakit hindi mo iwan si Hanyu para hawakan ko? Lumingon si Zun-Er kay Xiaoyan habang binabasag niya ang isang Daochi pillar na dumadaloy. Hindi na kailangan yan. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Bago siya pumasok sa Bodhisattva Ancient Tree, makakamit lamang niya ang tagumpay laban kay Hanyu, na 6 na pagbabago na peak na Dao Zone, kung gumamit siya ng Fire Lotus. Ngayon, ang antas at lakas ng pakikipaglaban ni Xiaoyan ay ganap na nalampasan si Hanyu. Ano ang mayroon si Hanyu na nagpahintulot sa kanya na makipaglaban kay Xiaoyan? Kailangan lang ninyong lahat na harapin si Jiufang at ang iba pa. Ang natitirang mga neutral na eksperto ay malamang na hindi makisangkot sa bagay na ito pagkatapos matanggap ang Bodhisattva Seeds. Kaya, dapat nating harapin ang mga taong ito sa kabila ng kanilang malaking bilang. Sinulyapan ni Xiaoyan ang ilan sa mga neutral na eksperto na umalis sa malayo. Ang mga taong ito ay medyo malakas. Kung tutulungan nila ang grupo ni Hanyu, tataas ang pressure na kakaharapin nila. Kung hindi nag-alala si Xiaoyan sa pagsali nila sa kanyang mga kaaway, magiging masaya sana siyang magpanatili ng ilang Bodhisattva Seeds. Dapat kang mag-ingat. Hindi nagpumilit si Zun-Er matapos marinig ang kanyang mga salita. Tumanggaw lang siya. Napangiti si Xiaoyan. Humakbang siya at dahan-dahang lumabas sa bilog na nabuo ng tribo ng Heaven Demon Phoenix at ng Han Clan. Nagbigay daan ang mga iyon nang mag-walkout siya. Pagkatapos lamang na lumabas si Xiaoyan sa bilog ay binago nila ang hugis sa paligid ng grupo ni Zun-Er. Dapat nasa kamay mo ang Toshi Ancient God Jade, tama ba? Isang itim na kislap ang kumislap sa mga mata ni Hanyu. Tanong niya habang pinagmamasdan si Xiaoyan na dahan-daang lumakad pasulong at huminto sa di kalayuan. Gusto mo? Halika kunin mo. Tumawa si Xiaoyan. Pinaikit ni Hanyu ang kanyang mga mata. Isang madilim at malamig na ekspresyon ang biglang lumitaw sa kanyang maputlang malajade na mukha. Ang nakangiting mukha ni Xiaoyan ay nagdulot ng pagnanais na pumatay sa kanyang puso. Matalas ang dila na brat. Malamig na tumawa si Hanyu. Nakangiti si Xiaoyan habang nakatingin kay Hanyu sa harapan niya. Sabi niya, tumigil ka sa paglalaro ng mga larong ito. Wala silang silbi sa harap ko. Biglang ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang kamao patungo sa bakanteng espasyo sa kanyang kaliwa pagkatapos tumunog ang kanyang mga salita. Isang mainit na hangin ang nabuo sa kanyang kamao habang ang matinding pagbabago-bago ay agad na nabuo sa espasyong iyon. Pagkatapos nito, isang figure ang sumuray-suray mula sa manipis na hangin at malungkot na lumipad pabalik. Ang taong iyon ay nakakagulat na si Hanyu. Naging malungkot ang mukha ni Hanyu matapos na puwersahang pabalaykan ng suntok ni Xiaoyan. Sinulyapan niya ang after-image na unti-unting namutla. Hindi inaasahan na napakatalas ng pandama ni Xiaoyan. Sinulyapan ni Xiaoyan ang malungkot na mukha ni Hanyu. Sinulyapan niya ang magulong labanan sa di kalayuan bago umiling. Nang hindi na nagpaliban pa, humakbang siya pasulong, at isang hindi mapapantayang malawak at makapangyarihang aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon.
Lumitaw ang aura na ito sa buong espasyo ng lumitaw ito. Ang ilan sa mga mahihinang individual ay malabo na nakaramdam ng panggigipit. 9 Change Peak Daw Zone. Ang mga ekspresyon ng mga neutral na eksperto sa malayo ay biglang nagbago nang maramdaman nila ang napakalakas ng aura na ito. Bakas sa kanilang mga mukha ang kanilang pagkagulat habang nakatingin sila kay Xiaoyan. Lahat sila ay sigurado na si Xiaoyan ay hindi nagtataglay ng ganitong lakas noong isang buwan. Namula ang mukha ni Han Yu sa sandaling ito. Ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang pangit. Sa sandaling ito lamang niya naunawaan kung bakit hindi natatakot si Xiaoyan sa kanya. Ang sagot ay dahil ang lakas ni Xiaoyan ay higit pa sa kanyang. Paano kung ang iyong lakas ay nasa ika-9 na pagbabago ng isang peak daw zone? Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo? Huminga ng malalim si Han Yu. Pinigilan niya ang pagkabigla sa kanyang puso nang magbago ang sil na nabuo ng kanyang mga kamay. Isang klantato ang dahan-daang lumitaw sa kanyang noo. Biglang tumaas ang aura niya nang lumitaw ang klantato na ito. Ang kanyang aura ay lumapit sa antas ni Xiaoyan sa isang kisap mata. 8 pagbabago. Ha! Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito sapat. Napangiti si Xiaoyan at umiling nang maramdaman ang aura ni Han Yu. Malalaman natin kung sapat na ito pagkatapos ng pagpapalitan ng suntok. Malamig na tumawa si Han Yu. Nagbago ang kanyang hand seal, at nakagawa siya ng maraming komplikadong seal. Ang malamig na Daochi sa loob ng kanyang katawan ay bumuo ng isang nakakatakot na itim na palad sa kanyang harapan na parang kidlat na bilis. Tuloy-tuloy ang pagbuga ng matalim na kahabag-habag na iyak mula sa palad. May isang mukhang ganid na mukha na malabo ang makikita dito. Papa ng pagkawasak ng kaluluwa. Isang galit na sigaw ang pinakawalan ni Han Yu matapos maging matindi ang kaawa-awang sigaw mula sa palad. Mabilis na sumugod ang itim na palad na iyon patungo kay Xiaoyan na parang kidlat na bilis. Ang itim na palad ay hindi masyadong malaki, ngunit naglalaman ito ng napakadilim, malamig, at malakas na Daochi. Naunawaan ni Han Yu na siya ay matatalo kung hindi niya gagamitin ang lahat ng kanyang lakas laban sa mas malakas na Xiaoyan. Sinabi ko na. Ito ay hindi sapat. Patuloy na dahan-daang umiling si Xiaoyan kahit na ang malakas na palad ni Han Yu ay patuloy na patungo sa kanya. Pagkatapos nito, gumawa siya ng 2 magiliw na hakbang pasulong at lumitaw sa harap ng palad ni Han Yu. Tumingin si Han Yu na may gulat na mga mata nang biglang lumabas ang mainit na apoy mula sa kanang kamay ni Xiaoyan. Sa wakas, marahang hinampos nito ang itim na palad. Crack! Nagtagal ng isang iglap ang pagtatalo ng magkabanggaan ang dalawa. Pagkatapos nito, ang lahat ng nanonood ay natigilan nang makita na ang itim na palad, na nakalap sa karamihan ng Daochi ni Han Yu, ay madaling nabasag ng isang random na hampas ng kamay ni Xiaoyan. Ang lakas na ito ay ganap na pinigilan ang pag-atake dahil ito ay nagmula sa isang ganap na naiibang antas. Battle Through the Heavens. Kabanata 1428. Pagkawasak ng space. Bang! Ang itim na palad ay pumutok sa harap ng mga mata ng lahat at naging wala. Paano ito posible? Nagulat si Han Yu nang makita niyang random na ikinalat ni Xiaoyan ang kanyang Soul Destruction Palm. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ang figurang nasa harapan niya. Alam na alam niya ang lakas ng Soul Destruction Palm. Hindi ito matatanggap ng isang ordinaryong 9 change peak na dalubhasa sa Dao Zone, lalo na ang ulo, dahil ang palad ay naglalaman ng isang madilim na enerhiyang nakakapanghinaw na sumisira sa kaluluwa ng isang tao, ngunit ang kanyang makapangyarihang palad ay hindi gaanong mahalaga kay Xiaoyan. Ang mga miyembro ba ng angkan ng Han ay nagtataglay lamang ng gayong mga panlilinlang. Lumipad sa ere ang figure ni Xiaoyan. Tumingin siya kay Han Yu, na may pangit na ekspresyon, at tumawa. Xiaoyan, hindi ka dapat masyadong mayabang. Delikadong madilim ang ekspresyon ni Han Yu habang nakatitig kay Xiaoyan. Napuno ng kawalang kasiyahan ang kanyang puso. Malinaw niyang naunawaan na si Xiaoyan ay hindi magiging kaparehan niya kung si Xiaoyan ay hindi nagsanay ng isang buwan sa loob ng Bodhisattva Ancient Tree, ngunit wala sa maraming posibleng sitwasyon na maaaring mangyari ang katotohanan. Ha. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ang madilim at malamig na pag-iyak ni Han Yu.
Ang kamay ni Xiaoyan ay biglang umindat at isang malaking kumpol ng mainit na apoy ang bumulaga mula sa kanyang manggas. Pagkatapos nito, ang apoy ay bumuo ng 1,000 talampakang malaking apoy na kamay na humawak kay Han Yun na parang kidlat na bilis. Napatikip si Han Yun sa kanyang mga ngipin sa kawalan ng kasiyahan nang makita niyang umatake si Xiaoyan. Umakyat ang itim na fog mula sa kanyang katawan bago naging maraming mabangis na itim na fog beast. Mabangis silang sumigaw habang sumusugod sa malaking kamay ng apoy. Bang-bang! Ang malaking kamay ng apoy ay humampas patungo sa mga itim na hayop na ito. Nang bumangga sa kamay ang mabangis na itim na fog beast, lahat sila ay nabuga ng usok sa isang iglap. Pagkatapos nito, sila ay pinasingaw ng nakakatakot na mataas na temperatura. Napakatigas ng ulo. Bahagyang napangiti si Xiaoyan nang makita ang kinalabasan nito. Ikinumpas niya ang manggas at biglang kumislap ang malaking kamay ng apoy. Nasa itaas ito ng ulo ni Han Yun nang sumunod itong lumitaw bago ito walang awa na hinampas. Bang! Ang malaking kamay ng apoy ay bumagsak sa katawan ni Han Yun dahil hindi niya ito naiwasan. Ang itim na fog na nananatili sa kanyang katawan ay nakakalat habang ang isang mainit at malakas na hangin ay bumubuhos dito sa lahat ng kanyang mga butas. Grog! Ang Daochi sa loob ng katawan ni Han Yu ay walang oras upang bumuo ng depensa laban sa sobrang init at mabangis na hangin na ito. Habang pilit na pinupunit ang kanyang katawan sa kakaibang init na iyon, mas maraming hangin ang pumasok dito na parang makamandag na ahas. Namutla ang kanyang ekspresyon nang tumalsik ang isang subo ng matangkad na pulang sariwang dugo. Ang kanyang katawan ay bumaril din at bumagsak sa lupa. Hiss! Ang grupo ng mga neutral na eksperto sa di kalayuan ay dahan-dahang nakalanghap ng malamig na hangin habang pinapanood nila si Xiaoyan na malubhang nasugatan si Han Yu sa pamamagitan lamang ng isang hampas ng palad. Nagagalak ang kanilang mga puso dahil hindi sila sakam na namagitan kanina. Kung hindi, sila ay naiiwan na mas miserable kaysa kay Han Yu. Matapos ipadala si Han Yu na lumilipad gamit ang isang palad, sinulyapan ni Xiaoyan ang magulong battleground sa di kalayuan. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya habang ang kanyang kamay ay inilunsad patungo sa labanan. Ilang suntok ang itinapon sa hangin at isang nakakatakot na hangin ang tumagos sa bakanteng espasyo bago bumasag sa katawan ng dalawang eksperto ng tribo ng Han Clan at Heaven Demon Phoenix. Isang malakas na lakas ang naging dahilan upang ang mga taong iyon ay dumura ng dugo at lumipad pabalik. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ang naging dahilan upang magsimula ang grupo ni Jiu Fang. Nagmamadali nilang inilipat ang kanilang mga mata at nakita si Han Yu na nakahandusay sa lupa na hindi alam ang kapalaran. Ang kanilang mga ekspresyon ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Si Han Yu ay talagang natapos na ito ng mabilis. Isang napakalaking alon ng kaguluhan ang bumangon sa puso ni Jiu Fang. Kahit na hindi niya nagawang talunin si Han Yu sa loob ng maikling panahon, si Han Yu ay lumitaw na parang patay na aso sa loob ng wala pang 10 minuto sa mga kamay ni Xiaoyan. May balak ka bang makipag-away ng personal? Tumirik ang mga mata ni Xiaoyan kay Jiu Fang. Ang mahinang boses niya ang naging sanhi ng panginginig ng kamay ni Jiu Fang. Pabago-bago ng isip ang mukha ni Jiu Fang, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi. Si Han Yun ay natalo ng napakalungkot, kahit na hindi gaanong kailangang sabihin tungkol sa kanya. Wala nang pag-asa ang sitwasyon ngayon. Ang brat na ito ay naging napakalakas na. Tanging ang mga dakilang elder sa loob ng tribo ang makakatapos sa kanya. Namilog ang mga mata ni Jiu Fang. Sa wakas, nilunok niya ang galit at pagpatay na layunin sa loob ng kanyang puso. Ang pagsisiwalat ng anumang intensyon na pumatay sa sandaling ito ay magreresulta lamang sa isang kapalaran na katulad ni Han Yu. Sinulyapan ni Xiaoyan si Han Yu sa di kalayuan, na nagpupumilit na umakyat sa kanyang mga paa. Matapos sugpuin ang lahat sa kanyang mga salita, isang nakamamatay na pagnanasa ang umusbong sa kanyang puso. Siya at ang angkan ng Han ay mga kaaway na hindi magpapahinga hanggang sa mamatay ang kabilang partido. Ang Han Yu na ito ay isa sa mga pinakatanyag na individual sa mga nakababatang henerasyon ng Han Clan. Kung kaya niyang patayin siya, kahit ang Han Clan ay makakaramdam ng sakit. Dahil ito ang kaso, hindi niya maaaring pabayaan ang mga tao mula sa angkan ng Han kahit ano pa ang mangyari. Sizzle.
Sizzle. Habang nagpasya si Xiaoyan na panatilihin ang grupo ni Han Yu sa lugar na ito magpakailanman, ang Bodhisattva Ancient Tree, na tahimik na nakatayo sa gitna ng espasyong ito, ay biglang naglabas ng kaluskos bago nagsimulang lumitaw ang mga alon ng alon. Malapit na bang gumuho ang kaharian na ito? Nagulat si Xiaoyan matapos makitang nabuo ang mga ripple na ito. Agad siyang nagsalubong ng kilay. Ang sinaunang puno ng Bodhisattva ay hindi patuloy na iiral sa mundo magpakailanman. Pagkatapos nitong iluwa ang kanyang mga Bodhisattva seeds, muli itong lulubog sa lupa at magpapahinga. Aalis lamang ito sa lupain pagkatapos matipon ang lakas nito, ngunit walang nakakaalam kung kailan iyon. Ang hindi pangkaraniwang pagbabago ay naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Mabilis ding nagkalat ang mga battleground habang mabilis na binuhat ng Han Clan member si Han Yu. Pagkatapos nito, nag-cluster sila kasama ang Heaven Demon Phoenix Tribe. Maingat ang kanilang mga mata habang nakatingin sila sa pagitan ni Xiaoyan at sa paligid. Brother Han Yu, okay ka lang ba? Sinulyapan ni Jiu Fang ang mukhang maputlang si Han Yu at mahinang nagtanong. Pinunasan ni Han Yu ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Dahan-dahan niyang ipinilig ang kanyang ulo habang ang kanyang mga mata ay walang awa na nanlilisik kay Xiaoyan. Ilang sandali pa, nanginginig ang labi niya. Naninigas ang katawan ni Jiu Fang bago niya itinikom ang kanyang mga ngipin at tumanggo sa kanyang ulo. Russell! 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 Ang spatial fluctuation ay naging mas matindi habang ang lahat ay umatras. Biglang lumitaw ang isang crack line at isang nakasisilaw na liwanag na haligi ang bumaril mula rito. Crack! 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 Matapos lumitaw ang unang crack, patuloy na lumalabas ang isang pagtaas ng bilang ng mga spatial na hiwa. Sa loob ng ilang minuto, ang sobrang solidong espasyo ay nakakuha ng libu-libong butas. Sa wakas, ito ay sumabog sa harap ng lahat ng nag-aalalang mga mata. Ang pinakamalalim na bahagi ng Ancient Wasteland Region. Isang napakalaking Bodhisattva Ancient Tree ang nakatayong mag-isa sa loob ng damuhan na ito. Ang marilag at nakakapreskong hangin ay patuloy na kumalat mula rito sa lahat ng direksyon, na nagpapakita ng isang kamangha-manghang tanawin. Ang isang pares ng mga figure ay nakaupo sa isang maikling distansya mula sa Bodhisattva Ancient Tree. Sila ay si Nolan Yanran at ang iba pa na naiwan. Mayroon ding ilan pang mga eksperto na naka-charge sa pamamagitan ng Beast Tide. Lahat ng naroroon ay ganap ng gumaling sa kanilang mga sugat, ngunit ayaw nilang umalis. Kaya naman, nagpatuloy sila sa pagbabantay. Russell! Russell! Isang kaluskos ang biglang lumitaw sa loob ng tahimik na madamong kapatagan. Ang sinaunang puno ng Bodhisattva sa gitna ng parang ay hindi gumagalaw sa loob ng isang buwan, ngunit bigla na lang, nagsimula itong magpakawala ng nakasisilaw na esmeralda na liwanag. Hindi nagtagal, maraming miserableng figure ang nakatakas sa liwanag na ito at dumapo sa nakapalibot na lupa. Guro! Ang biglaang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat. Isang ligaw na saya ang bumangon habang nagmamadaling tumayo ang grupo ni Nolan Yanran. Ang kanilang mga mata ay masayang nakatingin sa isang figure sa di kalayuan. Sa wakas nakaalis na tayo. Ang grupo ni Gu Qingyang ay nakalanghap ng malalim na hangin sa sariwang hangin sa damuhan. Nakaramdam sila ng kagalakan dahil nakaligtas sila sa isang kalamidad. Paano maiisip ng isang tagalabas ang uri ng panganib na naranasan nila sa loob ng maikling isang buwang ito? Mananatili pa rin sa kanilang isipan ang nakakatakot na ilusyong iyon pagkatapos ng mahabang panahon. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan. Ang kanyang pagbabago ang naging pinakamalaki sa loob ng isang buwang ito. Habang isang buwan pa lang sa paningin ng iba, nakaranas na siya ng 100 reinkarnasyon. Ang pagsasanay sa reinkarnasyon ay maaaring hindi pinahintulutan ang kanyang lakas na talagang pumailang lang, ngunit ito ay hindi namamalayang nag-iwan ng isang bagay na maaaring maka-impluwensya. Russell! Russell! Ang Bodhisattva Ancient Tree ay nagsimulang manginig matapos ang huling tao ay itinapon palabas. Isang pabilog na liwanag ang pinakawalan mula sa ilalim ng Bodhisattva Ancient Tree. Ang lupa ay tila naging likido dahil sa liwanag na ito, at ang Bodhisattva Ancient Tree ay dahan-dahang pumasok sa lupa sa pamamagitan ng likidong ito.
Ang mga ekspresyon ng maraming tao ay nagbago nang makita ang Bodhisattva Ancient Tree na pumasok sa lupa. Ang kanilang mga puso ay napuno ng kawalang kasiyahan. Kahit na ang isang elite na Daosheng ay hindi mahahanap ang Bodhisattva Ancient Tree kapag ito ay nasa ilalim ng lupa. Sa madaling salita, sa susunod na makikita ng isang tao ang Bodhisattva Ancient Tree ay kapag ito ay lumitaw muli sa mundo. Marahil libu-libong taon na ang lumipas noon. Sa kasamaang palad, hindi namin nakita ang Bodhisattva Heart. Marahan na antong hininga si Gu Qingyang at medyo nalungkot habang pinagmamasdan ang Bodhisattva Ancient Tree na unti-unting lumulubog sa lupa. Napangiti si Xiaoyan, na nakarinig ng mga salitang ito. Ang kanyang kamay ay marahang hinaplos ang bahagi ng kanyang dibdib kung saan naninirahan ngayon ang isang tumitibok na mala-emerald na malinaw na puso. Ito ang maalamat na Bodhisattva Heart, ngunit hindi pa ito pinipino ni Xiaoyan. Kapag napino na niya talaga ito, makakapasok na siya sa klase ng Daosheng. Brother Bodhisattva, maraming salamat. Sana, muli tayong magkita sa hinaharap. Marahan na ulong si Xiaoyan habang pinapanood ang Bodhisattva Ancient Tree na lumulubog ng mas malalim sa ilalim ng lupa. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang ang kanyang puso. Ang Bodhisattva Ancient Tree na ito ay walang tunay na katalinuhan. Kung hindi, ito ay isang tunay na dalubhasa sa loob ng kontinente ng Daoqi. Kung nakipagkaibigan sana siya rito, hindi ka panipaniwala ang mga tulong na ibibigay nito. Bang! Ang Bodhisattva Ancient Tree sa wakas ay lumubog sa lupa sa harap ng maraming pares ng mga mata. Matapos mawala ang huling bakas ng liwanag ng Esmeralda, ang madaming kapatagan na ito ay muling naging walang laman. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang Bodhisattva Ancient Tree na tuluyang naglaho. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang espasyo sa paligid niya ay biglang naging sobrang baluktot. Para silang tinatakan ng isang bilangguan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1429. Pangalawang Chanzen, Saint Guyu. Ang matinding pagbaluktot ng espasyo ay tinatakan ang buong lugar na ito. Ang anumang spatial fluctuation ay hindi makalabas dito. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakatalikod. Tumingin siya sa direksyon ng pinanggalingan ng spatial fluctuation na ito at nakita ang isang napakalaking ilusyon ng Heaven Phoenix na gumagala sa kalangitan sa likod ni Jiufang. Ang buong kalangitan ay nabalot ng ilusyong Heaven Phoenix na ito. Ang spatial ripple noon ay nagmula sa katawan nito. Mukhang ang susunod na pinuno ng tribo ng Heaven Demon Phoenix ay magiging ibang tao. Nanginig ang puso ni Jiufang nang makita niya ang madilim at siksik na titig ni Xiaoyan. Agad na sumigaw si Jiufang sa malalim na boses. "Hanyu, bakit hindi ka kumikilos?" Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Hanyu nang marinig niya ang sigaw ni Jiufang. Kinuyam niya ang kanyang kamay at may lumabas na scroll sa kanyang palad. Kasunod nito, sinira niya ito. Isang matinding spatial fluctuation ang lumabas sa scroll matapos itong mabasag. Ang spatial force na ito ay inilipat sa katawan ni Jiufang. Pagsamasamahin. Ang kamay ni Jiufang ay biglang dumausdad sa bakanteng espasyo sa harapan niya pagkatapos niyang sakupin ang matinding spatial force na ito. Isang spatial tear ang kumalat bago ito bumuo ng black hole sa espasyong iyon. Isang napakalaking aura ang naghiwa-hiwalay na parang bagyo mula sa lugar na iyon. Ang lahat ng naruroon ay nagpahayag ng bigla ang pagbabago sa kanilang ekspresyon nang maramdaman ang napakalaking aura na kumalat. Bulalas nila. Isang piling bansheng. Solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang mga taong ito ay hindi pa sumuko. Nagpaplano silang ipatawag ang mga eksperto mula sa kanilang angkan. Hindi natin dapat hayaan silang magtagumpay. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang apoy ang lumabas sa kanyang manggas. Ito ay naging isang mabangis na apoy na hayop na sumugod patungo sa spatial crack na parang kidlat na bilis. Shi. Lumitaw ang apoy na hayop sa harap ng spatial tear habang naglalabas ng mataas na temperatura, ngunit bago pa ito sumabog, isang makapal na puting kamay na parang buto ang biglang inabot mula sa spatial crack. Nakuha nito ang apoy at isang itim na fog ang bumungad. Ang apoy ay nabura sa wala.
Ubo. Ubo. Hanyu, hindi inaasahan na kahit ikaw ay hindi kayang tapusin ang brat mula sa Shao Clan. Isang umuubo na boses ng matanda ang dahan-daang naglabas mula sa spatial crack matapos ilabas ang puting nanlilisik na kamay. Pagkatapos nito, dahan-daang lumabas sa bitik ang isang matanda na may kulay abu-puting damit at lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ang figure ng matanda na ito ay sobrang baluktot. Ang kamay niya ay may hawak na skeleton walking stick. Parehong malalim ang kanyang mga mata habang ang isang matahimik na berdeng liwanag ay naglalabas mula sa kanilang dalawa. Binigyan niya ang isa ng napakasama at kakaibang pakiramdam. Naganap ang isang aksidente. Kung hindi, hindi ko gagamitin ang spatial scroll na ito. Kumunat ang noo ni Hanyu matapos marinig ang mga salita ng matanda. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Xiaoyan at sinabing, nagsanay siya ng isang buwan sa ilalim ng Bodhisattva Ancient Tree at ang kanyang lakas ay tumaas hanggang sa ika-9 na yugto ng pinakamataas na klase ng Daozun. Bukod dito, mayroon pa siyang ilang Bodhisattva seeds sa kanyang kamay. Elder Gu, kailangan mong makialam upang mapanatili siya. Oh, ang matandang iyon na tinatawag na Elder Guyu ay bahagyang nagulat nang marinig ito. Ang kanyang mga mata, na naglalaman ng berdeng liwanag, ay dumapo kay Xiaoyan. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang kulot na mukha. Hindi inaasahan na ang brat na ito ay nakatagpo ng ganoong swerte. Napasimangot si Xiaoyan nang humarap sa nagmamasid na mga mata ni Guyu. Dahan-dahan siyang bumantong hininga. Tila na sa wakas ay lalabanan niya ang isang tunay na bansheng ngayon. Ang mga bastos na ito ay nagpatawag ng isang eksperto mula sa kanilang angkan. Galit na umiyak si Guhua nang makita niya kung sino ang dumating. Medyo madilim din ang ekspresyon ni Gu Qingyang. Kinuyam niya ang kamay at may lumabas na scroll sa loob nito. Sa wakas, nabasag niya ito, ngunit natigilan siya nang makitang walang spatial fluctuations ang lumitaw sa kabila ng pagkabasag ng spatial scroll. Ito ay walang kabuluhan. Ang espasyo dito ay nasil na ng Heaven Phoenix illusory figure na ipinatawag ni Jiu Fang. Kung wala ang kanyang pahintulot, ang spatial fluctuations ay hindi maipapalabas. Dahan-daang umiling si Zun-Er at mahinang nagsalita. Mayroon ding ilang miyembro ng nakababatang henerasyon mula sa angkan ng Gu. Ang mga mata ni Guyu ay lumayo kay Xiaoyan. Tumingin siya sa grupo ni Zun-Er at tumawa. Elder Guyu, huwag mag-aksaya ng oras sa kanila. Maaaring magbago ang sitwasyon kung maantala ang mga bagay. Dapat muna nating hulihin si Xiaoyan. Nagsalita si Hanyu sa malalim na boses. Hindi madali para sa mga matandang buto kung ito na lumabas dito. Dapat mong itigil ang pagdiin sa akin. Hindi sinasadyang umiling si Guyu nang marinig niya ang paghihimok ni Hanyu. Bagamat ganito ang kanyang pananalita, itinaas niya ang tungkod sa kanyang kamay at dahan-daang humakbang sa hangin. Ang ilang mga after images ay nagkatotoo nang lumitaw siya sa isang maikling distansya mula kay Xiaoyan. Ang mala-skeleton na mukha na iyon ay nagpakita ng napakabangis ng ngiti habang sinabi niya. Hindi inaasahan na ang Shao Clan ay makakabuo ng isang tulad mo pagkatapos maubos ang bloodline nito. Hindi inaasahan. Napakaraming eksperto mula sa aming Han Clan ang namatay sa iyong mga kamay. Ang iyong pangalan ay kilala sa paligid ng aming Han Clan. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Nararamdaman niya ang napakalaking pressure na nagmumula kay Guyu. Si Xiaoyan ay maaaring nasa ika-9 na pagbabago sa tuktok ng klase ng Daozun, ngunit hindi siya isang tunay na Daosheng. Siya ay kulang kung ikukumpara sa Bansheng Guyu na ito. Ang matandang ito ay kilala bilang Guyu. Siyempre, maaari mo rin akong tawaging Second Chanzen. Marahil ay mas pamilyar ka sa titulong matagal ko ng hawak. Pero, dahil umabant na ako sa klase ng Bansheng, mas gusto kong tawagin ako ng iba na Saint Guyu. Nagsalita si Guyu sa paos na boses. Second Chanzen. Namilog ang mga talukap ni Xiaoyan. Ang matandang ito ay talagang Second Chanzen ng Hall of Souls. Ito talaga ang kaso ng mga nasa unahan ang pinakamalakas pagdating sa mga tinatawag na Chanzen na ito. Iniisip niya kung gaano kalakas ang First Chanzen. Marahil siya ay isang tunay na piling tao na si Bansheng. Kung ito ang kaso, ang pagtawag muna sa kanya ng Tiansheng ay marahil ay mas angkop.
Ang puso ni Xiaoyan ay hindi sinasadya nang maisip niya ang tungkol sa First Chanzen. Ang lakas ng angkan ng Han na ito ay talagang napakahusay at hindi maarap. Kung ang isang tao ay hindi nagtataglay ng lakas ng isang Daosheng, magiging mahirap na protektahan ang sarili habang nakikipaglaban sa kanila. Kapag natapos na ang bagay na ito, agad kong pipihin ang Bodhisattva Heart. Tanging sa pagsulong sa klase ng Bansheng hindi ko na kailangang matakot sa Hall of Souls. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Mula pa noong naging Daozi siya noon, ginagamit na niya ang Catamaran ng Hall of Souls para tumaas ang kanyang lakas. Pagkatapos lamang niyang itaas ang kanyang lakas, makakaligtas siya sa pakikipagsagupaan laban sa mas malalakas na eksperto na ipinadala ng Hall of Souls. Oras na ngayon para siya ang magkusa. Sige. Tapos na ang pagpapakilala. Matagal na akong hindi nakapagsalita. Kabataan mula sa angkan ng Xiao, sasamahan mo ba ako sa Han Clan o lalaban tayo? Si Goyu ay mahinang umubo at nagtanong habang ang kanyang berdeng mga mata ay nakatitig kay Xiaoyan. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay malamig-lamig. Nanginginig ang kanyang katawan at kumalat sa likuran niya ang isang pares ng berdeng pulang buto. Ang mga mata ng mga miyembro mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay kumaibot nang makita nilang lumitaw ang mga buto na ito. Nakaramdam sila ng pamilyar na pakiramdam mula sa kanila. Zon-er, maaari mo ba siyang harangan saglit? Lumingon si Xiaoyan at nagtanong kay Zon-er sa malalim na boses. Oo, dahan-daang tumanggaw si Zon-er. Gumalaw ang kanyang magandang katawan nang humarap siya kay Xiaoyan. Mabilis na lumitaw ang makulay na clan tato sa kanyang makinis na noo. Kasabay nito, biglang tumaas ang aura ni Zon-er habang pinupuno ng gintong apoy ang magkabilang mata niya. Mag-ingat ka. Mahinang sumigaw si Xiaoyan. Pagkatapos nito, humiwalay ang kanyang katawan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at 5 kumpol ng apoy ang lumitaw sa kanyang harapan. Tila naiintindihan ni Xiaoyan na kailangan niyang ilabas ang kanyang pinakamalakas na pag-atake kung gusto niyang talagang talunin itong Goyu. Pagsasamahin mo ba muli ang Heavenly Flames? Hindi kapansin-pansing kumaibot ang nangungunot na mukha ni Goyu nang makita niyang umatras si Xiaoyan. Narinig niya ang tungkol sa kakayahan ni Xiaoyan na pagsamahin ang Heavenly Flames mula sa ilang miyembro ng Han Clan. Dahil sa pagsasanib na ito, ang mga eksperto mula sa angkan ng Han ay nauwi sa pagkabigo. Ang matandang ito ay talagang interesadong malaman kung ang lakas ng iyong Heavenly Flame na pinagsama-sama na ito ay talagang nakakatakot gaya ng sinasabi ng mga chismis. Ang Goyu na ito ay isang sanay at matapang na tao. Ang lakas ng kanyang klase sa Bansheng ay nagbigay sa kanya ng sapat na kapital upang tingnan ang lahat ng naruroon. Kahit na ang isang Tian class na Dao skill ay mahihirapang ibahin ang tubig dahil sa hindi maipaliwanag na agwat na ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Goyu na ang mga Han Clan expert na nakipag-away kay Xiaoyan noon ay nagkaroon din ng ganoong mentality. Ang Zon-er ng Gu Clan, ang mayari ng isang banal na bloodline at sinasabing ang taong may pinaka-perpektong bloodline sa Gu Clan. Napatingin ang mga mata ni Goyu kay Zon-er sa di kalayuan. Sumilay sa kanyang mukha ang isang malutong na ngiti nang sabihin niya. Ang iyong potensyal ay napakaganda, ngunit sa kasalukuyan ay hindi ka makakapantay sa akin. Kakatunog lang ng huling pangungusap ni Goyu nang kakaibang nawala ang kanyang katawan. Nagbago ang ekspresyon ni Zon-er nang makita siyang gumalaw. Ang kanyang magandang katawan ay biglang umatras habang ang kanyang palad, na napapalibutan ng gintong apoy, ay walang awa na humampas patungo sa isang lugar sa ere. Ang kanyang palad ay sinamahan ng isang nakakatakot na temperatura. Nasira ang espasyo ng bumaril ang kanyang palad at lumitaw ang isang baluktot na matanda. Ang figure na ito ay pag-aari ni Saint Goyu. Hihihi. Medyo maganda ang senses mo. Hindi nakapagtataka na ikaw ang clan member na may pinakamalaking potential sa Gu Clan. Kakaibang tumawa si Saint Goyu matapos pilitin na magpakita ni Zon-er. Ang kanyang kamay ay parang makamandag na ahas na kakaibang umiikot. Pagkatapos nito, nabangga ito ng parang kidlat sa palad ni Zon-er. Bang! Isang nakakatakot na hangin, na sinamahan ng kaunting init, ang humampas sa kalangitan. Ang katawan ni Saint Goyu ay hindi gumagalaw, ngunit si Zon-er ay nagpakawala ng mahinang daing.
Umatras ang mga paa niya. Mabilis na pinatatag ni Zun-Er ang kanyang katawan pagkatapos gumawa ng huling hakbang. Pinagdikit ang mga kamay niya. Lumitaw sila tulad ng isang namumulaklak na lotus habang bumubuo sila ng maraming komplikadong mga selyo. Isang maliwanag na gininto ang apoy ang sumabog mula sa katawan ni Zun-Er sa lahat ng direksyon habang nagbabago ang mga sil na ito. Ang buong kalangitan ay tila biglang nagliyab nang lumitaw ang gintong apoy na ito. Sa pagtingin sa maliwanag na apoy na biglang sumibol mula kay Zun-Er, isang nagulat na ekspresyon ang bumungad din sa mukha ni Goyu. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa langit. Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame, ang minanang apoy ng Guklan na nasa ika-4 na ranggo sa Heavenly Flame Rangkang. Hindi inaasahan na ang isang maliit na batang babae na tulad mo ay nagawang supulan ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1430. Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame. Isang gintong apoy ang nananatili sa ibabaw ng lupa. Tila nag-apoy sa langit sa sandaling ito. Ang Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame ay nasa ika-4 na ranggo sa Heavenly Flame Rangkang. Ito ay mas mababa lamang sa Purifying Demonic Lotus Flame. Kahit na ang Heavenly Flame na ito ay hindi kasing misteryoso ng Purifying Demon Lotus Flame, kilala ito noong sinaunang panahon. Higit pa rito, ang ganitong uri ng Heavenly Flame ay isang pamana ng Guklan, ngunit bihira ang sinumang makasupol nito. Kaya naman, medyo nayanig ang puso ni Saint Goyu nang makilala niya ang apoy na ito. Ito nga ay ang Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame. Naramdaman ni Xiaoyan ang matinding pagbabago bago ng apoy mula sa malayong kalangitan. Nanginginig ang puso niya. Matagal na niya itong nahulaan, ngunit madalang na pinakawalan ni Zun-Er ang Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame. Kaya naman, hindi niya nakumpirma ang kanyang hula. Tunay na karapat-dapat sa angkan ng Go na magkaroon ng isang mahiwagang pamana tulad nitong Heavenly Flame. Napabuntong hininga si Xiaoyan sa inggit sa kanyang puso. Ang Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame ay mataas ang ranggo sa Heavenly Flame Rangkang. Ito ay natural na pinatunayan ang kanyang mahusay na lakas. Kung pag-uusapan ang kabangisan nito, kahit na ang bagong panganak na Heavenly Flame ni Xiaoyan, na ginawa mula sa pagsasama ng 4 na Heavenly Flames, ay maaaring hindi mas mahusay kaysa sa Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Flames na nireranggo malapit sa tuktok ng Heavenly Flame Rangkang ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Ang isang halimbawa ay ang nangungunang 3 Heavenly Flames. Ang pagsasabi na sila ay nagtataglay ng lakas upang sirain ang mundo ay hindi isang pagmamalabas. Isang malaking sakuna ang sumapit sa mundo noong sinaunang panahon anumang oras na pumutok ang isang nangungunang Heavenly Flame. Mabilis na itinoon ni Xiaoyan ang kanyang isip habang ang kaisipang ito ay nananatili sa kanyang puso. 4 na kumpol ng Heavenly Flames ay mabilis na nagsanib habang ang mga alon ng marahas na mapanirang pagbabago ay tahimik na kumalat. Ito ay bulong-bulungan na ang Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame ay maaaring sunugin ang Daoqi. Ang kabangisan nito ay kilala. Ngayon, ang matatandang ito ay titingnan kung ito ay tulad ng inilalarawan ng mga alingawngaw. Humakbang si Goyu sa hangin. Ang kanyang berdeng mga mata ay nakatitig kay Zun-Er, na medyo malayo, habang nagsasalita siya sa paos na boses. Biglang sumibol ang itim na fog mula sa skeleton walking stick sa kanyang kamay pagkatapos tumunog ang kanyang huling salita. Sa isang kisap mata, ang itim na fog na ito ay tumagos sa kalangitan. Isang napakadilim at malamig na enerhiya ang nagtago sa itim na fog na ito. Kaya naman, hindi ito nagkalat sa kabila ng mataas na temperatura sa kalangitan. Sa halip, ang fog ay mabilis na natipon sa isang napakalaking itim na balangkas sa ilalim ng kontrol ni Goyu. Ang itim na kalansay na ito ay 10,000 talampakan ang taas. Nakatayo ito sa kalangitan na parang isang banal na balangkas ng kasamaan. Isang makapal na itim na fog ang lumabas sa katawan nito habang ang malamig na presyon ay tanggeyan. Nagdulot ito ng pakiramdam ng karamihan sa mga taong naruroon na parang ang kanilang kaluluwa ay nasa isang malamig na lawa. Ang kapaligiran ay kakaibang madilim at malamig. Darkness Skeleton King. Tinawag niya ang bagay na ito sa sandaling nagsimula siyang makipaglaban.
Tila natatakot si Elder Guyu sa tinatawag na Gold Emperor incinerating heavenly flame. Nag-isip si Han Yu habang pinagmamasdan niya ang napakalaking itim na balangkas sa kalangitan. Ang itim na skeleton na ito ay isang bihirang klase ng tiyan na may mababang grado na Dao skill. Magagamit ng isang tao ang kanyang Dao Chi at ang nakapalibot na enerhiya upang makabuo ng isang Skeleton King matapos itong mabisedo. Ang Skeleton King na ito ay kasing tigas ng metal at immune sa apoy at tubig. Bukod dito, ang bawat bahagi ng katawan nito ay naglalaman ng sobrang dilim at malamig na enerhiya. Kung ang isang ordinaryong eksperto ang tatamaan ng kadilimang ito, ang katawan ng ekspertong iyon ay maaaring magmukhang maayos, ngunit ang kanilang kaluluwa ay madudurog. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay maaaring ituring na medyo masama at mabisyo. Sa kasalukuyang lakas ng Bansheng ni Guyu, ang itim na kalansay na ipinatawag niya pagkatapos na ilabas ang Dao skill na ito ng buong lakas ay napakalakas. Maging ang ilang mga eksperto na nakarating sa klase ng Bansheng ay kailangang maging maingat kapag nahaharap sa malaking bagay na ito. Kaya, masasabi ng isa kung gaano kahirap ang itim na Skeleton King. Pumunta ka. Itinutok ni Guyu ang skeleton walking stick kay Zon-Er mula sa malayo matapos ipatawag ang napakalaking itim na balangkas. Agad na lumitaw ang dalawang kumpol ng berdeng ilaw. Tumawid siya ng isang hakbang sa kalangitan at lumitaw sa isang maikling distansya sa harap ni Zon-Er. Ang palad ng balangkas, na natatakpan ng maitim na fog, ay madaling napunit sa kalawakan at walang awan na hamampos sa ulo ni Zon-Er. Hindi nang ahas si Zon-Er na bawasan ang mabangis at nakakagulat na malakas na pag-atake ng balangkas. Ang kanyang magandang figure ay mabilis na umatras. Kasabay nito, isang daang talampakan ang laking golden flame cluster ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Walang awa itong nabangga sa kamay ng itim na kalansay. Sizzle! Sizzle! Isang matalim na sizzling sound ang sumabog ng magbanggaan ang dalawa. Isang matinding lamig at matinding init ang nag-uugnay sa isa't isa. Isang nakakasukang puting fog ang bumangon at kumalat. Bang! Nakakuyom ang nangungunot na kamay ni Guyu habang nakatayo siya sa malayo. Nakakuyom din ang kamay ng napakalaking kalansay na iyon. May naririnig na kaluskos habang ang gintong apoy ay nabasag. Pinagsama-sama ni Zon-Er ang kanyang mga kilay matapos ang kanyang paghihiganting pag-atake ay madaling nawasak. Tunay na napakalakas ng isang piling Bansheng. Kahit nataglay niya ang tulong ng Gold Emperor incinerating heavenly flame, nagawa lang niyang protektahan ang sarili. Sa kabutihang palad, ang gawain ni Zon-Er ay hindi talunin si Guyu. Sa halip, ang pakay niya ay antalahin siya. Gold Emperor incinerating heavenly formation. Mabilis na umatras ang maselang katawan ni Zon-Er. Ang kanyang kamay ay bumuo ng maraming mahiwagang selyo. Matapos ang kanyang malamig na sigaw ay tumunog, ang gintong apoy na nananatili sa kalangitan ay biglang nagsimulang kumawag. Isang dosenang dagdag na mga haliging gintong apoy ang bumaril mula sa langit. Ang mga haligi ng apoy ay kumalat at nagsanib sa isa't isa. Tila ito ay parang lambat na gawa sa apoy na nag-uugnay sa langit at lupa, na nakakulong sa napakalaking itim na kalansay sa proseso. Bang! Ang kamao ng itim na kalansay, na naglalaman ng madilim at malamig na hamog, ay walang awang bumagsak sa kurtina ng apoy. Isang tunog na nanginginig sa lupa ang lumitaw dahil maraming mga ripple ang nabuo sa kurtina ng apoy. Pinuhin. Seryoso ang mukha ni Zon-Er. Ang sil na nabuo ng kanyang kamay ay nagbago habang ang hindi mabilang na gintong mga haligi ng apoy ay bumaril mula sa pormasayon. Hinampos nila ang nakapaligid na fire curtain bago na aninag. Sa wakas, lahat sila ay bumaril sa napakalaking balangkas na magkakalapit. Ang mga haligi ng apoy na ito ay naging mas nanlilisik pagkatapos na maaninag ng kurtina ng apoy. Ang nakakatakot na temperatura sa loob ng mga ito ay naging sanhi ng pag-aapoy ng hangin sa loob ng malaking formation. Isang nakasisilaw na gintong apoy ang mabangis na sinunog ang napakalaking itim na kalansay. Nakakatakot na apoy. Nagbago ang ekspresyon ng karamihan sa mga taong naruroon habang nakatingin sila sa gintong apoy na tila kumalat sa bawat sulok ng mahusay na pormasayon. Kahit na sa paghihiwalay ng malaking pormasayon, naramdaman pa rin nila kung gaano kakilakilabot ang temperatura sa loob nito.
Kahit na ang isang dalubhasa sa ikasyam na pagbabago sa tuktok ng klase ng Daozun ay hindi makakatagal ng higit sa 1 minuto sa loob. Pagkatapos ng lahat, ang Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame ay isang nakakatakot na Heavenly Flame na sinasabing kayang sunugin kahit si Dao Qi. Rumble. Ang itim na fog sa paligid ng napakalaking itim na balangkas ay mabilis na naglaho dahil sa mabangis na nagninangas na gintong apoy na ito. Ang ilan sa mga buto ay naging malabo pa nga sa sandaling ito. Hindi alintana kung gaano kalakas si Guyu, imposible para sa kanya na lubusang baliwalain ang nakakatakot na Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame. Ito ay talagang karapat-dapat na maging Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame. Kumunat ang noo ni Guyu nang makita niya ang itim na kalansay na nagpupumiglas sa loob ng fire formation. Kung hindi taglay ni Zun-Er ang Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame, hindi niya mapipilit ang Darkness Skeleton sa ganoong estado anuman ang Dao Qi na ginamit niya. Sa kasamaang palad, bagaman makapangyarihan ang Heavenly Flame, hindi mo mailalabas ang buong potensyal nito sa iyong lakas. Nabalitaan na ang unang mayari ng maalamat na Gold Emperor Incinerating Heavenly Flame na ito ay maaaring sunugin ang kaharian na nilikha ng isang elite na si Dao Sheng sa wala sa apoy na ito. Ang mga mata ni Guyu ay kumikislap habang ang kanyang mga kamay na nanginginig ay bumubuo ng kakaibang selyo. Kasabay nito, kakaibang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Roar! Ang malaking itim na kalansay sa dagat ng gininto ang apoy ay biglang nanginig matapos tumunog ang sigaw ni Guyu. Sunod-sunod na alon ng itim na fog ang lumabas sa katawan nito sa lahat ng direksyon. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang malungkot na hiyawan. Kung titingnang mabuti, matutuklasan ng isa na ang itim na fog ay nabubuo ng hindi maisip na bilang ng mga kaluluwa. Bang bang bang. Hindi mabilang na bilang ng mga kaluluwa ang bumulwak. Bigla silang sumabog ng madikit ang gintong apoy. Ang puwersa mula sa pagpapasabog sa sarili ng napakaraming bilang ng mga kaluluwa ay naging sanhi ng paghiwa-hiwalayan maging ang gintong dagat ng apoy. Sa sandaling nangyari ito, ang katawan ng itim na kalansay ay biglang lumiit. Sa isang kisap mata, ito ay nagbago mula 10,000 talampakan ang taas hanggang 100 talampakan ang taas. Bagamat lumiit ang katawan nito, mas lalong umitim ang kalansay. Ang isang nakakatakot na madilim at malamig na enerhiya ay dahan-daang kumalat mula sa katawan ng kalansay. Hihihi. Panoorin mo na lang habang pinupunit ko itong fire formation mo. Dahan-daang itinaas ng kalansay ang ulo nito. Gumalaw ang panga nito habang naglalabas ng kakaibang tawa. Ang tawa na iyon ay boses ni Guyu. Nagawa ng matandang ito na pagsamahin ang kanyang kaluluwa sa balangkas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zun-Er matapos niyang marinig ang mga salitang ito. Dumausdas ang kanyang magagandang mata sa kinaroroonan ni Guyu kanina. Isang matandang figure ang nakatayo sa lugar na iyon, ngunit ang parehong mga mata ng matandang figure ay tila bakante. Maliwanag, ang figure ay isa lamang walang laman na shell. Ang mga salita ng itim na kalansay ay tumunog lamang nang ito ay kumikislap at lumitaw sa gilid ng pagbuo ng apoy. Ang palad nito, na naglalaman ng masaganang itim na liwanag, ay dahan-daang tumawid sa kurtina ng apoy. Isang crack line ang dahan-dahang lumitaw. Ang nakaka-relax na hiwa ay malinaw na nagpapahiwatig na ang itim na kalansay ay hindi nakakatugon kahit na ang kaunting sagabal. Boom! Ang pagbuo ng apoy ay tila nawasak pagkatapos lumitaw ang luhang ito. Nagpakawala ito ng boom at sumabog sa harap ng maraming pares ng mga mata. Bata, kung nakasulong ka sa klase ng Bansheng, mahirap matukoy kung sino ang mananalo ngayon. Sa kasamaang palad, ang berdeng mga mata ng itim na kalansay ay nakatitig kay Zun-Er habang ang isang paos na boses ay dahan-daang lumabas. Napaangat ang sulok ng bibig ni Zun-Er sa kabila ng narinig ko. Mahina niyang sinabi. Ang intensyon ko ay hindi ka matalo. Nakumpleto ko na ang aking gawain. Mabilis na umatras ang maselang figure ni Zun-Er pagkatapos niyang magsalita. Lumitaw siya sa likod ni Xiaoyan sa isang iglap. Sa sandaling ito, may isang magandang mukhang masining na lotus na dahan-daang umiikot sa kanyang palad. Unti-unting kumalat ang annihilation aura, na naging sanhi ng pagka-distort ng paligid.
Isang paos na boses ang dahan-daang lumabas mula sa itim na kalansay habang nakatingin ito sa apoy na lotus sa kamay ni Xiaoyan. Ito ba ang bagay na nilikha mo pagkatapos pagsamahin ang Heavenly Flames? Binigyan kita ng napakaraming oras. Sana, hindi mo ako bibiguin.